Sa ibang balita, meron na pong mga natukoy umano na persons of interest ng National Bureau of Investigation na posibleng magbigay linaw sa umano'y kinausap ni Vice President Sara Duterte para pumatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Naniniwala rin ang NBI na hindi na po ito simpleng banta kundi malinaw raw na planong pagpatay sa Pangulo ay banta na rin sa ating national security. Detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ayon tumanggi si NBI Director Melvin Matibag na ilabas yung iba pang mga detalye dito raw sa mga natukoy nilang persons of interest dahil maaari daw masunog yung ginagawa nilang investigasyon. Pero sa pagtatanong o sa cross-examination nitong defense team, inamin ni Attorney Matibag na hindi pa talaga nila natutumbok yung individual na kinausap ni VP Sara. Sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iniharap ng prosecution panel si NBI Director Melvin Matibag na huling witness nila para sa Article 4 o ang banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa direct examination, sinabi ni Matibag na hindi na raw nila ito itinuturing na simpleng banta, kundi malinaw na planong pagpatay sa Pangulo na maituturing daw na banta sa national security. Base daw yan sa mga nakalap na impormasyon ng binuo niyang Special Investigation Task Force. Ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security. Sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa. Sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po. Isa raw sa mga nakuha nila sa open source investigation ang umano'y pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isinagawang rally ng Rage Coalition noong Abril na ipinalabas sa paglilitis. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito, sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating Vice Presidente na meron na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Inilatag din ni Matibag ang 5 batayan na ginamit nila sa investigasyon na siyang ginagamit din daw ng Secret Service ng Estados Unidos, kabilang na ang pattern of violence. Kasamang ipinakita ang video ng pagsapak ng nooy Davao City Mayor na si Sara Duterte sa isang sheriff. Binanggit din ni Matibag ang umano'y affidavit ng self-confessed na Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas na isa si VP Sara sa mga nagplano ng Oplan Tokhang. Pero mariing tinutulan ng defense team ang pagbasa ng affidavit na hindi raw notarisado at pirmado ni Las Cañas. It's not a wet signature. It's a printed copy. And there's a subscription and sworn to portion thereof. But it's not notarized at all. So this is a mere scrap of paper, Your Honor. The ICC does not require notarization of document. Noted, but we are not the ICC Council. Patuloy na tinutulan ng depensa ang paggamit sa nasabing affidavit, bagay na kinatigan ng impeachment court. We asked for a fourth clarification on the part of the chair that the reading of this document, Your Honor, already creates an impression not just to the minds of the senator judges but also the public. This is highly improper with all due respect, Your Honor, for this honorable court to allow the reading of a portion of an affidavit that was not authored by this witness. He doesn't know, he doesn't have personal knowledge, again, and he's not competent to testify as to the truth or... Chair will cut short any further identifications of the witness in regard to this affidavit. I think you have sufficiently established, counsel, May I the comment, so-called Your Honor? pattern of violence that you sought to establish in the investigation of the NBI
regarding the so-called grave threats that Scanias executed a document that they used in their open source investigation, not as to the truth of what was read. It was only identified for easy identification by the senator judges, subject to that limited understanding. And I think, Counsel, that should be enough for now insofar as establishing your desire rather to establish so-called pattern of violence. Sa huling bahagi ng direct examination, ibinunyag ni Matibag na may mga natukoy na silang persons of interest na maaaring magbigay linaw sa kaso. Itong mga taong ito ay maaaring magbigay linaw o makapagturo sa identity ng taong kinausap o sa pangyayari ng pag-uusap, o yun nga po, maaaring sila mismo ang nandoon o sila mismo ang kinausap. Pero nang tanungin ukol sa pagkakakilanlan ng mga persons of interest, tumanggi si Matibag na maglabas ng karagdagang impormasyon. Alam po ninyo, maraming kadahilanan. Tayo po ay nasa law enforcement. Kapag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation na ating isisiwalat, unang-una pong mangyayari rito ay makukompromiso po ang ating investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makompromiso sapagkat maaaring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. At meron din po itong kaparusahan under the administrative code na kung ang isa pong information ay confidential, secret, or top secret, eh hindi po ito pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ito po ay exception din sa Freedom of Information under po sa Memorandum Order number 15 po ng ating pong Pangulo. Ali, sa cross-examination nga ng defense team, inamin itong si Director Melvin Matibag na hindi pa nila nakikita yung individual na umano'y kinausap ni BP Sara para pumatay kay PBBM, kay First Lady Lisa Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya nga raw hindi nila isinasa publiko ang hawak nilang lead at mga persons of interest para hindi makompormiso ang kanilang ongoing at open investigation. Oras na matukoy daw nila ang nasabing individual, handa silang komprontahin si BP Sara ukol dito. Pakinggan natin ang pahayag ni Director Melvin Matibag. Para po sa amin, malinaw na ang pagkontrata sa pagpapatay o ng papatay sa mga pangalang binanggit ay nandoon na. Applying the methodology ng Secret Service na binanggit ko po kanina. Ang hindi na lang po natin nakikita ay kung sino ang taong kinausap. Kaya ito po ay still open and continuing investigation. At any rate, it's not yet final. Ginisa rin ng defense team si Matibag kaugnay sa kredibilidad niya bilang witness. Kabilang narito yung pagpapakita sa House Resolution 989 ukol sa articles of impeachment ni BP Sara kung saan isa yung kanyang asawa na si Laguna sa 1st District Representative Maria Rene Ann Lourdes Matibag na nakalagda bilang endorser. Inamin din ni Matibag na bago ang kanyang pagharap sa impeachment court ngayong araw ay nagkaroon na sila ng 2 meeting ng prosecution panel. Considering that there's no subpoena, I'm just wondering how it works. Did you coordinate with any of the prosecutors? Well, we conducted some meetings on this matter. Court, you met with members of the prosecution? Yes, twice. And you are confirming in open court that you discussed or you were briefed in that meeting based in your testimony? Okay, you can explain. Well, I'm a lawyer and I know where you're going. There was no discussion or coaching. We just discussed matters that's supposed to be covered by my testimony. Because I'm a director, in the same way that when you want to present me as your witness, I will be more than willing to sit down with the defense counsel. Alisa, ngayon nagpapatuloy yung clarificatory questions ng mga senator judges dito kay Attorney Matibag. Sa pagtatanong kanina ni Senator Judge Aquino
kinumpirma nitong si Matibag na 100% daw silang sigurado na plano talagang ipapatay itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagtatanong naman nitong si Senator Win Gatchalian, sinabi ni Matibag na kumpiyansa sila na matutukoy na nila itong individual na kinausap ni VP Sara sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Ali. Okay, Mar, una kong katanungan, mahalaga pa bang matukoy at matunton yung taong kinausap ni VP Sara? Dahil ang iba nagsasabing panig na yung mismong banta lamang, pagbabanta, ay yun na ang krimen. Mahalaga pa bang matukoy kung sino yung kinausap na yan ni VP Sara? Well, mahalaga yan, Ali, para ma-establish talaga kung talagang may kinausap itong si VP Sara para gawin yung krimen. At yun nga, yung dahilan kung bakit binuo itong Special Task Force para ipagpatuloy itong investigasyon at alamin at tumbukin talaga kung sino itong individual na nakausap ni VP Sara para gawin yung krimen at ma-establish nila na talagang planong patayin si Pangulong Marcos, si First Lady Lisa Marcos at ang dating House Speaker. Oo, kamakailan lamang binuo yung naturang task force na binabanggit mo. Dahil nga mahaba-haba yung panahon na ginugol dito sa the fact that February 2026 lamang itinalaga na appoint bilang NBI Director ito si Attorney Melvin Matibag. So how does that play out na hindi siya involved dun sa mga naunang investigasyon dahil November 2024 pa yung live streamed kung na parang press conference ni VP Sara kung saan naganap yang di umano'y pagbabanta, no? So how does that play out na February 2026 lamang tinalaga itong si Attorney Melvin Matibag ng NBI? Yun nga, Ali, February 2026 lang na-appoint itong si Matibag. Pero upon verifying dun sa mga threat na dun sa naunang kaso, may mga lumutang kasi na mga open source information gaya na lang nung naging statement nitong si Mayor Baste Duterte doon sa rally ng Rage Coalition kung saan tila may pagkakapareho daw dun sa naging statement ni VP Sara patungkol dun sa banta sa buhay nitong si Pangulong Marcos. So kinreate yung task force na yan para ituloy yung investigasyon at kumpirmahin talaga kung gaano ka credible itong threat na ito at hanapin yung mga individual na kasabwat at yung mismong individual na nakausap nitong si VP Sara. At isa pa dyan dahil para magpatuloy daw yung nakapending ngayon na kaso kaugnay ng isinampa noon sa ilalim ni Director Santiago. Paulit-ulit natin naririnig kanina, Mar, wala kang personal knowledge, no? Ang sabi nga ng Lead Defense Counsel, hearsay lamang ang iyong binabanggit dito dahil hindi ka pa naman NBI Director noon. Moving on, habang nandiyan ka pa sa Senado, nagkaroon na ba ng pagkakataon na tumayo sina Senator Alan Peter Cayetano at ang kanyang kapatid na si Pia? Dahil umpisa pa lamang ng hearing ngayong araw na to, may admonishment na, no? Pinagsabihan ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero itong si NBI Director Matibag na wag magsasabi yung mga pahayag niya, nauna niyang pahayag which might discredit, maapektuhan yung integrity ng impeachment court. So, gusto kong malaman kung nagkaroon ng pagkakataon na tumayo na yung magkapatid na senator judges. Ali, bago tayo tumayo rito kanina, nakasalang na sa clarificatory question itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano at inuusisa niya kanina itong si Attorney Matibag patungkol doon sa methodology daw nung pag-identify nila kung alin part ng video nitong si VP Sara yung tutumbukin ng kanilang investigasyon, kung paano nila ina-identify, kung alin ba yung titingnan sa investigasyon, yung bang banta sa buhay ni VP Sara at itong banta naman sa buhay ni Pangulong Marcos. Sa ngayon, nagpapatuloy yung mga clarificatory questions itong mga senator judges. Oo, bilang panghuling katanungan na lamang, Mar, ito mga binabanggit niya na persons of interest, binabanggit niya na open and continuing investigation ito, at ito ay mga assets ng NBI na maaring malagay sa balag ng alanganin kung ano. Paano ngayon ipipresenta yung testimonya
nitong persons of interest na to na di umano ay makapagsasabi, makapagtuturo kung sino ang kinausap, di umano ni VP Sara. Paano ipipresenta yan as evidence? Testimonya lamang nila. Well, nakadepende yan, Ali, doon sa magiging final report nito mga intel officer na sinasabi ni Melvin Matibag. No? Actually, nakakalat daw sila kaya hindi sinisiwalat yung buong impormasyon dahil nga maaaring malagay sa alanganin yung seguridad nitong kanilang mga officer. No? At ang sinasabi ni Matibag, kumpiyansa siya na sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ay magkakaroon ng magandang development dito sa kaso na agad daw nilang isa sa publiko. Ali. Alright. Maraming salamat, Mar Gabriel. Nagulat live mula sa Senate Impeachment Court.